Good morning mga kaibigan. Huwebes na po, June 11, 0615, alas 6:15 mga kaibigan. Gusto ko lamang ipakita yung isa sa mga mahalagang gamit nito, total expenses. Ito mga kaibigan, pagka kayo po ay merong consumption ng gas, halimbawa ay 300, naggas kayo ng 300, and then kung anumang oras ay nakapaggas kayo ulit ng 300 ulit, halimbawa lang nakadalawang gas ka ngayong araw, meron ka pong total na 300 sa taas. Okay, so yan po ang gamit ng mga yan mga kaibigan. Again, nag-top up ka ngayon ng halimbawa ay 100. Okay, so nung mga alas 5 na naman, halimbawa dito ay alas 5 inabot ka, so wala ka ng top up, bumanat ka ulit ng top up. Ang tinap up mo ay 100 or 200 na tinap up mo. Boom. So may total na sa taas. Yan mga kaibigan. Ganon din ang load food, lalo na sa pagkain. Ano man ang kinain mo, lagay mo lang dito. Yun ang kinain mo ngayon. Halimbawa 150 isang kain, pack. Nag-UC ka, magkano yung UC mo? Oo, nag-UC ka, nagad ka ng UC, magkano? Gumasos ka ng 3 stick, so that is 30, 10 isa. Nagdagan mo pa ng kape, ang kape mo ay 15. Yan, halimbawa lang. Kahit ano pang bilhin mo, andyan yan, pasok yan. Okay, yun lang. Kaya lang dito, hindi mo piling mapangalanan kung ano yung mga pinagbibili mo, kasi nakapangalan na yan, load. Okay mga kaibigan, hindi na mababago yung mga headings niyan kasi nakalak po yan. So dahil naman kayo ay may listahan naman kayo ng dito, pili nyo yung pangalanan kung ano yung ginastos nyo. Halimbawa, nilagay mo rito ay ayan, nilagay mo dyan ay gas. Okay, so ilagay mo dito yung amount ng gas, halimbawa 300. Yan, lagay mo lang. Yan. Okay, ngayon nung magbiyahe ka naman, siyempre may dumating ngayon ng booking sa'yo. Ang pinasok mo sa booking mo ay halagang halimbawa 215. Yan yung pumasahe ng tao. Yan, so yung kikita mo na agad kung magkano yung 18% niyan, and then magkano yung kikitain ni Joyride sa'yo, yung magkano yung kinita na Joyride sa'yo, 392. Yan, dahil pangalawang ride ka na. Ayan, so yung gastos mo na 300, iaawas nyo yun, nasubtract na yun automatic. Pansinin nyo, diba 155 ito, yan, diba yan ay 1,555, yan po yung kinita ninyo. Pero dahil meron, dapat hindi yan ganyan lang mas malaki dapat yan. Tignan nyo ayan, clear. Ang kinita nyo dapat ay 1,855. Yan actually yan totoo. Kaya lang dahil nagasolina ka nga at ang gasolina mo ay 200, halimbawa ang ginasolina mo, yan, o 300, bahala na kung ano, kung magkano. Ano man ang ilagay mo sa data dito sa ilalim ng gastos, ano man ang value na ilagay mo dyan, magbabawas po yan. Ayan, 1,655 na lang. Okay, ano man ang gastos, so along the way, halimbawa kumain ka food, huwag natin isama yung food, pero halimbawa lang gusto mong isama na sa inyo yan. Okay, kumain ka ng 100, yan 123 halimbawa, boom,
yun ang pangalan. Ay, hindi, ito ay food. No, mali naman ang input. Kaya halimbawa yan ay food. So, ilagay mo lang sa kategorya food. Yan. Ilagay mo na lang din and drink. Yan. Yan. Okay, i-check mo. Ayan, totally mo kung magkano yung food and drink mo na yan. Okay. Ngayon, wala ka pa naman takbo. Diba? Ang gawin mo na lang, dito mo sa taas ilagay yan. Yan. Wala ka pa naman takbo. Doon mo ilagay. Kasi balang ko naman yung taas. Para lang malinaw. Food and drink. Okay. Alright. Yan. Food and drink. Lagay mo sa taas yan. Yan. Nilagyan mo siya ng amount kung magkano yun. Food and drink. Meron na pala dito naka-input. Hindi ka pwede magsingit yan, kaibigan. Dahil hindi ka pwede magsingit, murahin mo na lang. Hindi ka pwede magsingit. Kasi may nakalagay na dyan. Ayan. Gasolina ho yan eh. Gas yan. Pinag-usapan natin kahapon. So, gawin mo na lang gas yan. Wala kasing title yan eh. Yan. Gas. Kasi malayo ang takbo niyan eh. Hanggang Batangas. Wala Antipolo. Okay. Gas. Ngayon, yung food and drink, dahil wala ka pa naman takbo, gusto mo nang ilagay yan, walang problema. Gusto mo nang ilagay yan, yung pumasahe, lagyan mo lang ng value, 0. Okay? Yan. Bakit 0? Wala kang takbo eh. Wala kang rides. So, ilagay mo lang 0. Walang value eh. Click mo yung 0, magkakaroon ng value yan, pero the same. Yan o. Nalagyan na o. Okay? Magkaroon ng value. Again, tanggalin ko, pakita ko sa inyo. Okay? Yan. Dahil walang value, walang value, mawawala lahat yung input sa puti. Yan. Mawawala yan. Kasi wala naman value. So pag lagyan nyo lang ng value na 0, kasi kailangan nyo ng input para gumana. Yan. So may automatic na magre-register ang 0, then 398.7 remain the same. So wala siyang na total. So manatili. Ngayon yung gastos mo, ito na yung pagkakataon mo na ilagay kung magkano yung kinain mo. So that is, yung kinain mo ay 115, halimbawa 115. Yan yung kinain mo. So iaawasin niya yung 164. Yan kanina. Ito niya, ibalik natin para makakita nyo. Linawin. Yan. So check, walang value, wala kang input. Ngayon pag nilagay mo na yung presyo kung magkano ang kinain mo, which is 115, 1655 yan, di ba? Okay, 1655. Ipasok na natin ngayon yung 115 na kinain mo. Click. Yan. Yan. 1540. Nagpago na. Okay. Yan mga kaibigan. Yan. So dito kaya mong pangalanan. Dito sa column natin na to, ano man ang gastusin mo dyan, pwede mong pangalanan. Okay. Ano man ang ilagay mo sa ilalim ng gastos, ay maapektuhan yung kita mo dito sa neto. Yan. Yan. Ano man ang ilagay mo dito, maapektuhan ito. Okay? Ano man ang ilagay mo pa rin dito na data, magkano man ang pamasahe na ilagay mo dyan sa column na to, ay makakaapekto dito. Ito sa neto. Okay? Ulit. Ano man ang ilagay mo sa column, ano man ang amount ng pamasahe, kahit 0 pa yan, hindi ka tumakbo. Pag naglagay ka ng data dito sa column ng pamasahe, ay makakaapekto sa iyong neto. Okay? Kasi ito yung kita mo. Apektado ang kita mo
sa lahat ng input na ilalagay mo dyan sa pamasahe. And again, anuman ang ilalagay mong halaga ng gastos, ay makakaapekto dahil babawasan niya yan, makakaapekto sa iyong neto. Ayan mga kaibigan, yan ang maganda na kapangalan dyan. Ito namang bagay na to sa total expenses, ano man ang ilagay mo rito, makikita mo sa taas ang total dito. Ano man ang ilagay mo rito, makikita mo sa taas, nandito yung mga total. Yan mga kaibigan. Okay, yung mabilis ang pagbura, madali lang. Okay, mabilis ang pagbura, ganito. Yan, i-drag nyo lang itong bilog na yan ng dulo, and then bitawan nyo, and then isang click. Yan, clear. Okay, malinaw mga kaibigan. Isa pang sample. Okay, ito madali lang, isa lang yan eh. So okay, isa pa sample. Pitikin nyo yan, ibuburahin nyo. Sa baba may makikita kayo sa FX, dito nakalagay 150. Sa taas, sa baba may makikita kayo 150 nakafix. Ngayon yung tabi ng 150, click natin. Yan, tumaas na yung 150. Okay, i-click nyo po yan para mabura. Yan ang editing box, and then click mo yung check. Ayan, nabura na. Ngayon gusto mo naman madalian, mabilisan, isang pitik lang. Kita nyo yung tuldok na yan sa kanan pababa. Yan, hagurin mo lang yung tuldok na yan. Ayan, okay, tapos bitawan nyo, then click. Pitikin mo na ng konti kahit alin dyan. Yan, para lumitaw yung icon na clear. Pitik ang clear. Yan, so yan ang clear nyan. Okay, yan mo makikita yung gastusin mo sa buong isang araw mga kaibigan. Ganon din dito. So i-click mo lang mo yan. So 0 na yan, kasi 0 na ho yan. So i-click mo yung 0. Wala na siyang input, pinaran na natin. Okay, alright. Ang pinadala ko sa inyong module ay ito, yung nakalock. Ito, hindi ko pala yan naisara, so kayo na lang ang bahala. Paano paggamit ng mga ito para ma-lock nyo? Ilalock ko na lang. Turo ko na lang sa inyo paano pag-lock. So i-click mo yan, para hindi nagubalaw. Pag na-click mo yan, ay isang touch sa gitna. Yan, paki-click yung tatlong dots. Yan, lalabas ng freeze. Freeze mo lang. Yan, check. Okay, so wag wala ngayon. Yan, hindi na ninyo kailangan pang hindi na ako kayo mahihirapan dahil kikilos, hindi na ako gagalaw yan. Aalog lang pero hindi aalis. Okay, okay.
alam na. Okay, mga kaibigan, salamat.